Abang nga pala marami ngayong Kapaskuhan at natutuon ng pansin ng publiko sa mga kontrobersyal na investigasyon, gumugulong na naman pala ang tsa-tsa sa Kamara. Pero pagtitiyak ni House Speaker Prospero Nograles, wala rin itong kinalaman sa term extension. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa gitna na may iinit na investigasyon sa kontrobersyal na fertilizer fund scam at Bureau Generals, tahimik na palang gumugulong ang charter change sa Kamara. Sa House Resolution 737 na iniakda ni House Speaker Prospero Nograles, papayagan ng mga dayuhang magmay-ari ng 100% ng isang kumpanya sa bansa. Sa ngayon, base sa konstitusyon, 40% lang ng isang kumpanya ang pwedeng pag-aari ng isang dayuhan, habang 60% ang dapat sa Pinoy. Sabi ni Nograles, kung lulusot ang amendment, makakatulong ito lalo na ngayong may global financial crisis. 163 na raw ang mga kongresistang sumusuporta sa kanyang resolusyon at 15 boto na lang, abot na raw ang 3/4 vote na kailangan para maipasa ito ng Kamara. Gayunman tiniyak ni Nograles na kilalang malapit sa Pangulo na di kasama sa itinutulak niyang amendment ang pagpapalawig ng termino ng mga nakaupong opisyal ngayon. Sa totoo lang, maraming nagsasabi niyan at saka binabatikos kami dyan. Pero truthfully, there is not a single proposal to extend the term of the President or anyone else. Ang Malacanang maling naghugas kamay sa usapin ng term extension. Our Constitution says that the President of this country will have to step down on 2010. Pero para sa COMELEC na subsub na sa paghahanda para sa 2010, tuloy na raw ang eleksyon. At kung may magpumilit na isulong ang tsa-tsa at ipagpaliban ng eleksyon, then we resign.